Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon nag-live po ngayon upang magbigay na naman ng paalala sa ating mga kababayan, especially sa mga nagtatrabaho sa bahay. Alam niyo po, yung mga ibang mga OFW na matitigas ang ulo, pag nagka-problema, unang-unang pong mamproblema ay ang pamilya ninyo. Okay? Ngayon, pag nagka-problema na, nasaan po ang pagsisisi nun? Wala. Kahit magsisi ka man, hindi mababalik yun. Kasi nagka-problema na eh. Ito po ang live ay tungkol po sa mga babae nagkatrabaho sa bahay. Yung mga pasaway na hanggang ngayon pa rin, marami pa rin gumagawa talaga nitong problema na ito. Yung mga ewan ko ba sa inyo, kung ano na sa isip ng mga kababayan natin na ginagawa niyong kalokohan. Pag ikaw ay gagawa ng kalokohan, pag nahuli ka, ang problema sa iyo ay ang pamilya mo. Katulad po ngayon isang babae na kausap po ngayon po, kausap ko po. Inilalapit niya ang kanyang kapatid na babae, ang ate niya, sa Saudi. Kumuha po ng isang bagay na pagsisiyan niya. Ano pong ginawa niya? Ito na naman. Ang problema naman ng babae sa kanyang boyfriend. Nagpapasok po ng boyfriend niya yung Pilipina sa bahay ng employer niya. Natural. Huli. Ngayon, namumblema ngayon siya. Paano gagawin nila para matulungan nila ang kapatid nilang nakukulong ngayon? Dahil nga sa nagpapasok nga na lalaki sa bahay ng mga employer. Ko naman kayo. Nakikiusap ako sa inyo, wag kayong gagawa ng kalokohan. Ngayon, namumblema ngayon yung kapamilya. Kasi ang kapatid nila nagpapasok ng boyfriend sa bahay ng employer. Na naman. Diyos ko naman kayo. Alam niyo naman ang bawal yung ganun eh. Bakit ba kayo magpapapasok ng boyfriend ninyo sa bahay ng employer? Pag kayo ay nahuli, katulad ito ngayon, alam mo problema ang mga kapatid. Anong gagawin nila? Sabi ko, wala kayong magagawa sa kapatid mo. Sinabi ko sa kanya, sorry po, wala po tayong magagawa kasi nasa kulungan na siya, nasa authority na siya. At nag-confess na yung babae na may nangyari sa kanilang boyfriend niya, nag-sex sila. Ngayon, ang problema po yung kapatid po, problema sila sa kanilang ate na nahuli ng pulis. Tigas ng ulo nyo. Ngayon, ang sabi ng babae, nag-confess yung OFW sa pulis na nag-sex sila nung lalaki doon sa bahay ng employer. Patay. Paano po namin kayo tutulungan? Nasa pulis na kayo. Kahit po ang ating gobyerno, hindi kayo matutulungan sa problema na yan. May batas po sa bansa, bawat bansa. Ugalin niyo gumawa ng kalokohan. Magpapapasok kayo ng lalaki sa bahay ng amo niyo. Tapos ngayon, ayan, problema niyo ngayon, paano kayo makukuha? Ang boyfriend niya ay Pakistani. Diyos ko. Nang boyfriend, ito na naman tayo. Ibang lahi na naman, Pakistani naman. Wala akong pakialam kung sino man na online inyong binamahal. Kung kayo man ay umibig sa Pakistani, sa India, sa Bangladesh, problema po yan eh. Kayo po sarili niyong buhay yan. Ang tinasabi ko dito, gumagawa kayo ng kalokohan. Papasukin niyo sa bahay pa naman ng amo. Tapos pag kayo ay nagkaproblema, yung mga kapatid niyo, mga anak ninyo, maghahanap ng paraan para tulungan kayo sa ginagawa niyong kalokohan. Wala na ba kayong pakialam sa mga buhay ninyo?
yung mga pasaway niya ng mga kasambahay. Gumagawa kayo ng kalokohan. Tapos pag kayo ay nagkaproblema, hihingi kayo ng tulong. Pag hindi kayo tulungan, gagalit kayo, hindi mo tulungan, ganun. Diyos ko naman, gumagawa sarili niyong problema. Imbit ng problema na yung mga inaapay ng mga amo. Pero hindi. Marami pa rin mga kababayan na sarili nilang problema. Wala kayong ginawa kundi puro kalokohan, puro kalokohan sa buhay. Nasa Saudi kayo. Gumawa kayong trabaho. Maayos. Walang problema kung gusto mo boyfriend. Pero yung dali mo sa bahay ng amo mo, sobra naman na yun. Sinabi lang sa inyo na, wag na kayong, kung may boyfriend kayo, wag niyong papasukin sa bahay ng amo niyo. Pero ewan ko, marami pa rin ang mga pamatika ang ulo. Kawawa naman yung mga OFW na tunay na inaapi. Dahil nahaluan ng mga pasaway na OFW. Sabi ko nga sa kapatid, ate, malabo pong matulungan yung kapatid mo. Sabi ko sa kanya, malabo po naming matulungan yung kapatid mo. Kasi po, nahuli na siya ng pulis. Okay, nakakulong nga siya ngayon sa Saudi Arabia. At meron pa akong confession ng babae. Nagkatalik sila ng lalaki. Ano magagawa natin? Wala na. Kahit po ang ating gobyerno, hindi na po magagawa ng paraan yan. Kundi kailangan po niya, kung ano man ang bigay ng korte, ng Saudi authorities, sa kanya, yun ang mangyayari. Talagang, alam mo talaga ang problema natin, alam nyo, ang problema natin mga OFW, yung iba po sa atin, hindi naman lahat, pero yung iba po sa atin, ay tadyan talagang matigas ang ulo. Alam nila naman na bawal gawin yun, sige pa rin sila.